guys, welcome to my channel, and in this video I am going to show you how to file 1701Q for graduated income tax rate. Okay, so start tayo for the year 2021, third quarter kasi November 5th ngayon. So katatapos lang ng third quarter, so yun yung gagawin nating sample. Amended return, no. So number of sheets, 0 lang to. Okay dyan. Background information mo. Pag nag-login ka, automatic naman na yung details mo dito. Okay, so taxpayer, RDO code. Sa 7 dito, di ba mga freelancer tayo. So, kung meron kang DTI, pipiliin mo yung single proprietor. Kung meron kang DTI, pipiliin mo tong single proprietor. And like ako, I am an ESL teacher. Ang pinipili ko ay professional kasi we are considered as self-employed professional. Wala rin naman kasi akong DTI, hindi naman kami pinakuha. So, ito yung pinipili ko. And then sa ATC, so, ang video na to ay para sa mga nakagraduated. So, yun ang pipiliin natin. Yan, taxpayer's name, address, and then lagay nyo lang yung details nyo. Birthday, email ad. So, citizenship, Filipino. Kung wala naman kayong entry, wag yun nang lagyan. Sa 14, 6, 15, no. So, dito, ang video na to ay para sa nag-graduated with optional standard deduction. So, 40% of your salary will be automatically deducted. So, mas okay to. Pag itemized kasi ang pinili mo, pwede mong i-deduct yung mga expenses mo, but kailangan meron kang resibo kasi i-check yan ng BIR. So, hindi ka pwede mag-deduct ng deduct tapos wala ka namang proof. Yan. So, and then after dito, punta ka muna sa next page. Click mo lang yung next. Punta tayo dito sa Schedule 1 for graduated income tax rate. For example, first time mo pa lang mag-a-apply, first time mo pa lang magpa-file ng income tax return mo and ang pinili mong rate ay graduated ka. So, by this time, dapat nakapag-file ka na ng percentage tax mo. Ayun, kasi today is November 5th. So, tapos na yung deadline ng percentage tax for this quarter. So, kung nakagraduated ka, dapat nag-file ka na nun. Okay, start tayo. So, sa 36, dito mo ilalagay yung kinita mo sa quarter na to. Kinita mo before taxes, before expenses. So, yung total na kinita mo for this quarter. So, for example, kumikita ka ng 20,000 a month and may 3 buwan sa isang quarter, so meron kang 60,000. Yan, 60,000. And sa 37, kung naka-itemize to, yung mga expenses mo for the quarter, dyan mo ilalagay. But since ang pinili natin ay OST, dito tayo mapupunta sa 40. Sa item 40, 40% ng 60,000 ay 40% ng 60,000 ay 24,000. So, meron kang net income na 36,000. So, sa 36,000, sobrang layo mo pa sa 250,000. So, wala kang tax. Yan. So, zero. Pagpunta mo sa kabilang page, wala kang tax. But, may mga cases kasi na may COR ka but hindi ka nakapag-submit on time. Kasi like sa company namin, you will only be given 30 days to comply. So pag lumagpas ka dun sa 30 days, they will not accept your COR and they will deduct 10%. They will deduct 10% of your salary. So for example, 60,000 and di ka nakaabot. So meron kang katas na 10%. Okay, so para malagay mo 'yon sa return mo, so pupunta ka sa Schedule 3. Sa Schedule 3, 55 prior years excess credits kung meron kang overpayment last year. So dito mo lalagay dahil first time mo wala kang entry dito sa 55. Sa 56 din kasi first time mo wala kang entry dito para to sa mga
para 'to sa mga nagbayad ng tax last quarter. So, iba yun ha, iba yung percentage tax sa income tax. So, kung nagbayad ka ng percentage tax, hindi mo yun puwedeng ilagay dito kasi nasa income tax tayo. Okay, so 57. Sa 57, kung kinaltasan ka last, meron kang ilalagay dito. But since first time, wala kang entry dito. So, dito na papasok yung 10% sa 58. Yon. Pag kinaltasan ka ng company, dapat meron silang ibibigay na 2307 kasi doon magre-reflect na nag-withhold sila ng tax sa'yo. So, for example, ang 10% ng 60,000 ay 6,000. Yan. So, meron kang kaltas na 6,000 which sayang, 'di ba? Kaya it's very important na mag-comply ka para maiwasan mo 'tong mga ganitong deductions. 'Yun. So, kinatasan ka ng 6,000 kahit hindi ka naman umabot ng 250K. So, meron kang overpayment na 6,000. Yan, 6,000. Which is, etong 6,000 na 'to magagamit mo 'to for the next quarter. Kung meron kang babayaran, puwede mo siyang ayun, pagbalik mo sa kabila makikita magre-reflect 'to na meron kang overpayment na 6,000. 'Yun. And kapag naglagay ka dito sa tax credits or payments, dapat gagawan mo 'to ng report, yung South. Check niyo na lang yung videos ko about South. 'Yun, and then 'pag okey na, puwede ka ng validate, save, and then submit. And then makaka-receive ka ng confirmation from BIR. Kapag nakapag-file ka na, don't forget to save a copy of your income tax return. Yun. So, save or print mo. Wala kasi akong printer, so I'm saving mine sa Google Drive. Kasi may cases daw, lagi kong sinasabi na may cases daw na hindi pumapasok yung na-file mong return. So, sometimes may system error and baka someday matrace nila na hindi ka nag-file kahit meron naman. If you have the copy, kung meron kang proof, so papakita mo lang sa kanila. So yun, kung meron kayong tanong, just leave a comment and please don't forget to like and subscribe to my channel. Thanks for watching. Bye-bye.